Biblia. Amen? All right. Buksan po natin sa Numbers chapter 13. Let me request everyone to please open your Bible in the book of Numbers chapter 13. Babasahin ko po ang dalawang talata na magiging emphasis po natin, magiging foundation po natin at basis para sa message po natin. But I believe you are all familiar dito po sa story na ito. Numbers chapter 13, please. Numbers chapter 13. Ayan, ang pulpito na ito para kay Pastor Proby lang talaga. Ano? Ito po yung hindi ko na kailangan mag-pray na itago ako ng Panginoon sapagkat nung tumayo ako dito kanina, nakatago na po kaagad ako. Ano? So, Numbers chapter 13. Dito ko nga ilalagay sa gilid. Ayan. All right? Numbers chapter 13. Kung nakita na po, let me know by shouting amen. Amen. Wow, praise the Lord. All right? Numbers chapter 13, verses 30 and 31. And Caleb stilled the people before Moses and said, "Let us go up at once and possess it," referring to promised land. "For we are well able to overcome it." For the second time, let me request all of you to please read verse number 30. Everybody please begin. "And Caleb stilled the people before Moses and said, Let us go up at once and possess it, for we are well able to overcome it." Wow. Nakakalakas na statement. But listen, in verse number 31, isama na po natin ang verse number 32, "But the men that went up with him said, We be not able to go up against the people, for they are stronger than we. And they brought an evil report of the land which they had searched unto the children of Israel, saying, The land through which we have gone to search it is a land that eateth up the inhabitants thereof, and all the people that we saw in it are men of great stature." Let us pray. Our gracious, loving God, our Father in heaven, we thank you and praise you for this great opportunity to study, hear, and preach thy word. I pray, O Father, that you will continue to work in our midst. Thank you for the pastor of this church. Thank you for this church for hosting this conference, Heavenly Father. I pray that you will continue to bless them, to use them for the furtherance of the gospel, for your glory and for your honor, and to encourage the other believers and other co-laborers. I pray, O God, that you will use me tonight. Please empower me. Fill me with your Holy Spirit, O God. Alam mo po na kinikilala ko that without you, I can do nothing. Please, Lord, help me. And please use me as an instrument of your blessing. Bless your people, O Lord, I pray. For all of these things we ask in Christ's most precious name. Amen. Amen. You may now be seated. Well, I'm sure, katulad ng sinabi ko, familiar sa inyo yung storya. Ito po yung time na kung saan sa kasaysayan po o sa kalooban ng Panginoon about the will and the plan of God for His people. Sila po hindi lang gusto ng Panginoon na makalaya doon po sa pagkaalipin sa Egypt. Ang will ng Panginoon sa kanila ay makarating sila doon sa promised land. The will of God for His people is to cross, to conquer, and to claim the promised land. Yun po ang malinaw na malinaw sa Bible. At dahil dito, ang Panginoon po, ayon sa kanyang leading kay Moses, siya po ay pumili ng 12 lalaki. So kaya makikita natin in this story, para po tiktikan yung land, gumamit po ng 12 lalaki. Malinaw po yan sa unang mga verses po natin. Sa unang mga talata ng Numbers chapter 13. At tatawagin natin sila the chosen 12. The chosen 12. And we can say na sila po ay privileged. Sila po ay napaka-privileged na pinili para sa specific task.
po pwede nating isipin na sa mga ministries na meron po tayo, napakalaking privilege na tayo po ay pinili ng Panginoon. Amen? Maaari pong may mga ilan na may kakayahan, but the point is that what a blessing, what a privilege na tayo po ang pinili ng Panginoon. And we need to be thankful. We should be thankful to God. Every opportunity that God has given you, mga kapatid, mas maganda po na ang puso natin hindi nagmamalaki, kundi nagpapasalamat. So we can say na meron pong chosen 12 na masasabi nating privilege. At dito po sa chosen 12 na ito, if you will study and if you will read the text, the passage, makikita nyo po na nahati ito sa dalawa. Yung chosen 12 ay nahati doon sa coward 10 at saka doon sa courageous 2. Okay? Yung coward 10, sila po yung mga pessimist. Yung mga negatibo ang laging takbo ng isip. Yung negatibo ang nakikita. Yun po yung mga coward 10. Alam nyo po, napakagandang matuto tayo doon sa courageous 2. Sila po yung positive. Sila po yung dalawa na naging positibo sa kabila po ng merong 10 na kung saan negatibo doon sa kanilang dinalang report. Now the reason why the Lord gave me this message, because when I realized that the purpose of the conference is strengthening, sabi ko maganda. Kasi kung titingnan nyo po ang larawan ng ministry, pwede po nating ilarawan dito po sa ating message na ito. Sa ministry, ang laking privilege na ikaw ay pinili ng Panginoon sa isang specific task, kung yan man ay music, kung yan man ay ushering, whatever ministry, what a blessing, what a great privilege na ikaw ay pinili ng Panginoon. Amen? Pero alam niyo po, yung attitude natin may kinalaman. Kung paano po tayo magre-respond, ito po ay may kinalaman sa magiging effect at outcome. Kaya nga sabi ko po, siguro dahil nandito naman tayo sa church na ito, and I believe you will all agree with me that the hand of God is very obvious in this ministry, pero hindi po sila exempted. Naniniwala po ako mga kapatid na dito po sa ating pag-aaralan, hindi po exempted ang church na ito. It is just they considered na mas piliin po yung tama. Amen? Now sa ministry na kinalalagyan natin, yun po talaga ang realidad. Meron pong mga binigyan ng pribilehiyo, pero meron pong masasabi natin katulad ng coward 10 at meron namang courageous 2. May mga pessimist at may mga positibo. So, it is good to somehow learn from this story. At alam nyo, ang title na inilagay ko po sa message na ito, Why Sometimes We Think We Cannot. Kasi kung pag-aaralan natin, mga kapatid, definite that the plan of God, that the will of God for His people is to be blessed. Amen? Yun po ang kalooban ng Panginoon. Wala na pong question doon. Malinaw na ang ganda po ng masasabi nating plano ng Panginoon. Mga kapatid, as you listen, magandang maintindihan po natin na ang ministry na kinabibilangan natin, hindi natin ministry ito. Ministry ito ng Panginoon. At kung ang pag-uusapan ministry natin, huwag mong gawin yung plano mo, huwag mong gawin yung diskarte mo. Kung naniniwala ka na ang church o ministry na kinabibilangan mo ay God's ministry, ang i-accomplish natin dyan, not your will, not your plan, not your diskarte, kundi kung ano ang plano ng Diyos sa kanyang ministry. Yun ang reason kung bakit hindi ka dapat nagpapa-apekto doon sa mga nakikita mo sa paligid. Yun po ang reason kung bakit di ka nakikipagpaligsahan. Kasi ang goal mo, ang objective mo, hindi mas maging magaling sa iba. Ang pinaka-objective natin, ang pinaka-goal natin is to accomplish the will of God in the ministry He entrusted to us. Amen?
Yun ang pinaka-purpose natin. Ang objective natin, hindi yung sumikat tayo, hindi yung maging magaling tayo sa paningin ng kung sino-sino. Hangaan tayo, bagamat walang masama na tayo po ay humanga. Pero ang point ko po mga kapatid, make sure na hindi ka nawawala doon sa pinaka dapat sana sentro ng takbo ng isip mo. Ito po ay ang maganap ang kalooban ng Diyos sa ministry na ipinagkatiwala niya sa atin. Mga kapatid, mga minamahal, dito po sa ating binasa, malinaw sa verse number 30, na ang sabi po ni Caleb, we are well able to overcome it. Pero pagdating ng verse number 31, sabi po, nung 10, hindi natin kaya. Kaya doon po ako naging curious. Sabi ko, magandang topic ito. Magandang lesson ito. Magandang message ito. Kasi mga kapatid, kung tayo po ay nandoon sa punto na gawain ng Diyos ito at definite in your heart and in your mind na dahil ito po ay gawain ng Panginoon, yung kanyang kalooban, yung kanyang plano ang dapat maganap. And I believe you will all agree with me that if we will consider the plan of God for the ministry, ang plano ng Diyos sa ministry may marating. Amen? Hindi mo po pwedeng ilagay sa isip mo na talagang kaya nasisira ang ministry. Ito naman talaga gusto ng Diyos eh. Kaya walang nangyayari sa ministry. Ito naman talaga ang gusto ng Diyos. Definite po yan mga kapatid. Tandaan nyo po ito. Ang pinaka magandang makita po natin sa usapang Moses at Joshua. Itong ang church na ito, ang ganda pong combination. Buhay pa ang Moses, gumagana na ang Joshua. Buhay pa ang Moses, nagkakatulungan na sila ng Joshua. May Moses na ginamit ang Panginoon para palayain po sila sa pagkaalipin. At may Joshua na ginamit ang Panginoon para ihatid sila sa promised land. Mga kapatid, yung mentality na natutunan po namin sa ministry, kapag ka po may nagpasimula, hindi po yung pagka ikaw na humawak, wala na sa eksena yung nagsimula. Mga kapatid, hindi tayo nagpapalitan sa ministry. Itinutuloy natin. Mga kapatid, ang good thing about the patriarch of this church, about Pastor June, buhay pa siya, nakikita na niya yung direksyon, yung legacy, nararamdaman niya, and I believe malaking encouragement, malaking blessing para sa kanya na nakita niya na yung pinaglagyan at pinaghirapan po niyang ministeryo sa kalooban ng Panginoon, hindi ito basta nawawala, kundi nagpapatuloy. Ang sarap isipin na hindi po nai-insecure ang Moses doon po sa iniya-accomplish ng Panginoon kay Joshua. Through Joshua. Ang sarap din pong maramdaman na yung Joshua na ginagamit man ng Panginoon, hindi nakakalimot na may Moses na nagpasimula, na may Moses na nag-train, may Moses na nag-mold, may Moses na nagpakahirap. Yan po ang dapat maging takbo ng ministeryo natin sapagkat yan po ang masasabi nating programa ng Diyos. Hindi naman po pwede na pag ginawakan mo ang ministry, nahandong ka na sa kalagayang napakatanda mo na, wala ka ng kakayahan, pipilitin mo pang yakapin, samantalang ang napagandang order, and the things that thou hast learned of me among many witnesses, the same commit thou to faithful men who shall be able to teach others also. Hindi po disadvantage na yung sinimulan mo, pinagpatuloy ng iba. Advantage po yan. Amen? Kaya sabi ko, siguro ganun ang magandang maging takbo. Sabi ko kay Pastor Jojo, kasi nakikita ko po yung how the Lord is working in the ministry na ipinagkatiwala sa Kanya. Pero naniniwala po ako na talagang napakaganda kung buhay ka pa. Nakikita mo na yung direksyon. Alam mo na kung ano po yung po pwedeng mai-accomplish sapagkat hindi ka mawawala na pagka nawala ka, tapos na ang lahat. Hindi ba? Sa usapan po ng leadership, ang husay ng leadership, hindi po ito yung ang galing, di ba? Talagang malago, habang nandyan ka, at pag nawala ka, patay ang gawain. Ang magandang leadership, yung wala ka na, nagpapatuloy pa rin ang gawain. Mga kapatid, mga minamahal,
Just try to imagine itong tagpo na ito. Ilagay niyo yung sarili niyo na kayo po yung nakakarinig sa kanila. Diba? Kasi kung ang pag-uusapan natin, kalooban ng Diyos, kahit po sa individual na buhay natin bilang Kristiyano. Kaya nga ang ganda ng emphasis nito pong ating pong pinaka-conference na ito eh. Actually po, kagabi, as I listen to the message of Pastor Proby, maliwanag po na yung growth, binigyan niya ng masasabi nating emphasis. And that is the reason why God is using him effectively and efficiently, sapagkat hindi lang siya listener, learner po siya, and the good thing about him, doer po siya, mga kapatid. Kaya nga sabi ko, kung makakausap ko lagi ang mga members ng church na ito, dyan kayo magbibitiw, yumakap lang kayo, sumakay lang kayo, samahan nyo lang ang pastor nyo, nasa tamang direksyon po kayo. Amen? At wag na wag mong hahayaan sa magiging storya ng ministry ito, ikaw yung lalagay doon sa negative. Mga kapatid, mga minamahal, ang sabi po nung 10, hindi natin kaya. Why sometimes we think we cannot? Pinag-usapan natin, may faithful God. Pero bakit dumarating sa punto? At aminin natin to, even as pastors. May mga time na sobrang discouraged tayo dahil ang tingin natin, walang nangyayari. At ang mas mabigat pa, yun ang iniisip natin, mukhang wala na talagang mangyayari. Mga kapatid, I believe the reason why sometimes we think we cannot, number 1, because we are not thinking positively. Opo, napakalaking bagay sa ministry na positibo ang ating kaisipan. Amen? Hindi po yung katulad ng negatibong salita nitong 10 spies na ito. Ang sabi po nila, mga kapatid, but the men that went up with him said, we be not able to go up against the people, for they are stronger than us. At alam niyo po, hindi pa sila nasyahan sa ganong statement lang. Marami pang negatibong lumabas sa bibig po nila. Simple logic. Ang Diyos ba ilalagay ka sa kalagayang mapapahamak ka? Ang Diyos ba ilalagay ka sa kalagayang walang mangyayaring maganda? What I mean to say, if we will follow the pattern ng Diyos sa pagtawag niya sa atin, sa pagliligtas niya sa atin, sa pagtawag niya sa atin, sabi ko nga, as an individual believer, it is very clear na ang sabi po ng John 10:10, the thief cometh not but for to steal and to kill and to destroy. Pero ang sabi ni Jesus, I am come that they might have life and that they might have it more abundantly. Amen? And the same thing is true sa buhay ng ministeryo. Hindi ang gusto ng Diyos, meron lang tayong ministry. Ang gusto ng Diyos, i-enjoy natin ang ministry. Ang gusto ng Diyos, maging mabunga ang ministry. Ang gusto ng Diyos, maging matagumpay ang ministry. Hindi po pwede na paghahariin mo yung negatibong isip sapagkat yan po'y nag-i-imply na parang mali ang Diyos na inilagay ka niya sa gawain. Hindi natin sinasabing lahat kailangan ganito. Kung ano yung pinagkatiwala ng Panginoon sa iyo. Pero wag naman ang takbo ng isip mo, tingin ko ganito na lang kami, tingin ko walang mangyayari sa gawain. Kung yung isip mo pa lang, ganyan na ang tinatakbo, saan ka talaga makakarating? Diba? Bakit hindi mo i-challenge ang sarili mo? Na kahit ako ay ganito lang. Kung ang pag-uusapan ay ang Diyos, makikita ng mga tao kung ano ang kayang gawin ng Diyos sa katulad ko lang. Amen? Hindi ko sinasabing magaling tayo, pero ang sinasabi ko po, sana makita nila na napakagaling ng Diyos na kung saan kaya niyang mag-accomplish. Kasi sometimes ang way of thinking natin, kailangan magaling tayo para, ay si Pastor Proby magaling yan. Without the power of God, wala yan. Diba? Si Pastor Joey, mahusay kasi talaga yan eh. Without the power of God, wala yan. Diba? Mga kapatid, mga minamahal, ang isang bagay na wag nating hayaan na maging takbo natin sa ministry, yung lagi tayong negatibo. Walang mangyayari. Mga kapatid, wag kang umasang may mangyayari kung ganyan ang takbo ng pag-iisip mo. Diba? Pastor Jojo, nung kayo po'y nagmiministeryo, Pastor Arnel, kung ganon yung inisip,
Ano ba naman itong lugar na ito? Tingin ko sa lugar na ito, walang mangyayari. Grabe naman ang pagkapanatiko ng mga tao dito. Ang tindi naman ng persecutor dito. Pagka po lagi tayong magdudwell sa negatibo, walang mangyayari. Mga kapatid, kaya for me, the reason why sometimes, one of the reasons why sometimes we think we cannot, it is because of the fact that we are not thinking positively. Second, because we are not trying the possibilities. Hindi ka pa nga sumusubok eh. Di ba? Meron ka na kaagad judgment. Mga kapatid, tatandaan nyo po ito. Huwag kang mag-iisip na talagang hindi alam ng Diyos kung ano yung pinagagawa niya sa'yo. Halimbawa lang po yung mga pastor. Nung tawagin kami ng Panginoon, di ba? Ang typical na takbo ng isip Lord, ako? Anong magagawa ko sa ministry? Di ba? Sometimes ganun po Yung bang idea, mga kapatid, na nung ang Diyos ay nagpakita sa atin, in fact, ang maganda po talaga, pagka ang ministry, ang pastor, visionary. Diba? Pagka ang pastor nila, man of vision. Yung bang nakikita niya kung ano yung po pwedeng gawin ng Panginoon. Mga kapatid, mga minamahal, hindi po mangyayari ang building na ito kundi kayo nag-try. Hindi po gaganda ang mga ministries ng mga gawaing nakita natin, na napatunayan natin na may mangyayari. Mga kapatid, huwag tayong mag-dwell sa negatibong isipan at huwag tayong matakot na ating pong gawin kung ano yung pinagagawa ng Panginoon sa atin, sapagkat ang gusto ng Diyos mag-accomplish ng dakilang bagay sa pamamagitan natin. Sabi ko, sa totoo lang, yung biruan lagi natin Nung nag-aaral ako, umasa lang ako sa sagot ng mga kaklase ko Diba? Yung lagi kong binabanggit, kala nyo patawa lang yun, totoo po yun. Sila matatalino kaya pumasa, ako matalinaw. Sila po talagang isip ang ginagamit para pumasa, ako mata. Pero ang kagandahan lang sa akin, gumamit din ako ng isip. Dahil alam ko kung sino yung kokopyahan ko, no? Yung iba hindi nag-iisip, nangopya lang din doon pa sa, di ba? Nangopya ka lang din doon sa bagsak pa, di ba? Mga kapatid, mga minamahal, yun po yung tila nagpapatawa, hindi po ako naging magaling na estudyante dahil hindi po ako nagtutok sa pag-aaral nung panahong ako po'y nag-aaral. Buti nga lang, narinig ko yung ang sabi niya Freddy, mag-aral kang mabuti, di ba? Doon medyo natauhan ako. Dahil pinersonal ako Di ba? Talagang pangalan ko binanggit, mag-aral ka mag-aral kang mabuti, ang sabi niya kay Freddy. Pero kidding aside, hindi po ito pa-humble effect. Hindi ko inisip na nung tawagin ako ng Diyos, pwede rin pala niyang gamitin ang isang katulad ko na hampas lupa at pobreng gwapo lamang. Hindi ko po ma-imagine yun. Di ba? Yung haharap ka sa maraming tao, yung mangangato ka ng mga bahay-bahay, yung mag-handle ka ng mga Bible study group. Mga kapatid, sabi ko nga, ang kagandahan lang talaga, pagka Kristiyano ka, ang hahamon sa'yo salita ng Diyos Di ba? So tandaan po natin yan. Nung na-realize ko na ang sabi that God had chosen the foolish things of this world to confound the wise, hindi naman ang ibig sabihin nito yung mga hindi pumapasa. Ibig sabihin, yung mga hindi nagmamarunong sa sanglibutang ito. Blessing pala na tiningnan ko na sa usapang tawag ng Diyos, hindi nakasentro sa kung ano kaya ko. Hindi nakasentro sa kung ano magagawa ko. Nakasentro sa kung ano ang pwedeng gawin ng Diyos sa buhay ko. Kaya kahit gaano kababa ang tingin mo sa sarili mo, basta tiningnan mong mataas ang Diyos, kaya kang gamitin ng Panginoon. Yung music ministry lang po dito mga kapatid.
Talagang, minsan itatanong mo, pag kumakanta yung mga nandito, nasa lupa pa ba tayo? Buti na lang, may mga makikita ka talaga na talaga nagpapatunay na nasa lupa pa tayo, ano? Wag lang po yung pag nakita mo, iniisip mo, ba, nasa impyerno ba tayo? Wag naman ganon. Diba? So, pinopoint out ko po, alam nyo, naniniwala ako, from scratch po nagsimula yan. Talagang kumbaga, zero. Pero nag-try. Amen? Bakit pa hindi? Panginoon, kung tinatawag mo ko bakit hindi ako susunod? Mga kapatid, ang problema, hindi pa natin sinusubok, negatibo na kaagad tayo. Hindi tayo nagtatry. Bakit mo ipoprograma sa isip mo? Siguro hindi tayo yung gawain na para magkaroon ng property. Siguro hindi tayo yung gawain para magkaroon ng building. Siguro hindi tayo yung gawain na dinisenyo. Pag ganun tumatakbo ang isip mo na hindi mo tinatry yung mga posibilidad na ikaw ay gamitin ng Panginoon, wala talagang mangyayari. So the reason why sometimes we think we cannot, number one, because we are not thinking positively. Ikalawa, we are not trying the possibility. Abay, nung tinawag ako ng Panginoon, sige, tumugon po ako. Mga kapatid, walang mawawala sa akin. Sinunod ko ang tawag ng Panginoon. You know, dahil hindi ako natakot, sinunod ko yung tawag ng Panginoon, nagulat ako na kahit pala ang isang hampas lupa at pobreng, kaya palang gamitin ng Panginoon. Baka parusahan na ako pag inulit ko pa ng pangalawa. Ano? Sasabihin ng iba, walang katibayan. Ano? Diba? Mas tingnan nyo po, hindi yung magagawa nyo. Mag-focus kayo sa magagawa ng Diyos sa buhay nyo. Ito pong pangatlo, ang pinakamabigat na kaso. Why sometimes we think we cannot? What is number one? Because we are not thinking positively. Number two, because we are not trying the possibilities. Number three, the reason why sometimes we think we cannot, because we are not trusting the proven one. Pag-aralan at balikan natin ang Israelita. Hindi ba nila nakita kung gaano ang makapangyarihan ng Diyos? Members, hindi nyo pa ba napatunayan ng Diyos sa buhay natin? Mula nung masave ka, sa ministry kinalalagyan mo, hindi po ba nakita kung gaano makapangyarihang gumagawa ang Panginoon? Sa konteksto, just try to imagine the Israelites. Yung palang kung bago sila makalabas doon sa pagkaalipin ng Egyptian, di po ba? Doon po sa paghahari ni Pharaoh. Just try to imagine the manifestation of God's power, how the Lord proved Himself to them. Mga kapatid, it is very important to always consider kung paano ang Diyos may mga pinatunayan na po sa atin. Mga kapatid, mula sa wala, paano ka inangat ng Panginoon? Members, sometimes di po ba, nagkakaroon ng problema sa mga hindi natin maasahan. Pero mga kapatid, pansinin nyo po, sino ang lagi pong eager sa church? Sino po ang laging involved sa ministry? Yung mga nakita nila na ang Diyos talaga subok na Diyos. Amen? Yes. Wala pong giver na pinabayaan ng Panginoon. Kaya po kapag kami mga campaign tayo sa church, huwag kang negatibo. Minsan pagka magka-campaign tayo, church, nilagay ng Panginoon sa puso ko yung vision na magkaroon tayo ng property. Hati ka agad yan. Merong magsasabi, yung mga negatibo. Ano sasabihin nila? Sa hirap ng buhay ngayon, iintindihin pa natin yung property. Tayo nga lang minsan, di ba? Yan ang mga negative. Okay? Tapos, yung problema pa, hindi sinubukan. Diba? Purihin ng Diyos na may Caleb spirit sa mga ministry natin. Kaya! Amen? Magagawa! Amen? It can be done! Amen?
Pagka inalam nyo po yung mga kwento ng mga churches na sa tingin nyo po lumaki, na sa tingin nyo po gumanda, na sa tingin nyo po may narating, mga kapatid, yan pong mga yan ay nagpasimula doon sa sinubok nila kung ano ang kayang magawa sa pamamagitan ng Panginoon sa kanilang buhay. Malaking problema kapag hindi mo natutunang pagtiwalaan ng Diyos. Diba? Huwag yung negosyo mo. Huwag yung estado ng buhay mo. Huwag yung bank account mo. Huwag yung lakas mo. Huwag yung galing mo. Lahat ng yan hindi garantisado. Ang tanging garantisado sa usapan ng ministry ay ang subok na Diyos. Amen? The proven one, the proven God. Mga kapatid, yun po ang isang masasabi kong magandang advice na kapag nahihinaan tayo ng loob, pagka dumarating tayo doon sa punto na may mga negatibong tumatakbo sa isip natin, kapag dumarating doon sa point na parang gusto natin bumitaw, parang gusto natin mag-quit, at parang naandoon po yung malakas na tinig na nagsasabing, walang mangyayari, walang mangyayari. I am challenging every one of you. Bakit hindi nyo po alalahanin yung mga pinatunayan na ng Diyos sa buhay natin? Sana ang narating ng Hosanna Bible Baptist Church. Malayo na, pero malayo pa. Diba? Mga kapatid, isang bagay na dapat isipin po natin, na dito for me, kasi pag inaral po natin yan, makikita nyo po, ano na ang naging silbi? I mean, ano na ang naging masasabi nating impact o epekto ng mga pinatunayan na ng Diyos? Alam nyo yung mga may problema sa giving? Ha? Kaya hindi talaga darating sa puntong magbibigay yan kasi hindi mo mapapatunayan, kasi hindi mo sinusubukan. Kaya nga ang sabi ng Panginoon and prove me now herewith, said the Lord of hosts, if I will not open you the windows of heaven and pour you out a blessing that shall not have room enough to receive it. Kaya sa church, mapapansin nyo po, ang ganadong magbigay yung mga mananampalataya, yung mga members na subok na nila ang Panginoon. Hindi mo malalaso ng isip niyan. Kahit anong mga talata pa gamitin mo, kahit anong mga pangatwiran pa sabihin mo, kahit ano pang mga negatibong bagay ang isaksak mo, yung napatunayan nila na ginawa ng Diyos sa buhay nila, yun po ang dahilan ba't di mo mapipigil yan. Na kapag kami giving, isa sa laging involved yan. Na kapag kami project, isa sa unang suportado niya yan. Bakit? Sapagkat napatunayan na niya ang Diyos. Ang punto, paano mo mapapatunayan ng Diyos ni hindi mo sinubukan? Diba? Tuwan-tuwa ka nga nung nakakita ka na nagpost sa Facebook ng kontra sa tithing, ng kontra sa giving, ng kontra sa mga kung ano-anong bagay, na may mga nabasa ka doon na kontra sa pastor. Nako, doon ka enjoy na enjoy. Kasi lagi kong sinasabi, pagka ang Kristiyano positibo sa Diyos, maniwala kayo, kahit anong giving sa Bible, hindi niya ko questionin. Sabi nila, yung tithing para sa mga Israelita yan. O sige, tanggapin na natin para sa kanila. Nagkasala ba kami pagka ginagawa namin yan? Sisitayin ba kami ng Diyos? Sasabihin ba ng Diyos, ba't kayo nagtatites? Para sa Israelites yan Mga kapatid, kaya ang dinidiin ko sa mga miyembro, huwag kayong mag-tithes dahil lang sa utos. Mag-tithes kayo kasi yan ang nakita niyong practice ng mga Diyos. Amen? Si Abraham walang utos, nagtatides di mas maganda yun ang level natin. Na para tayong si Abraham, na dahil maka-Diyos tayo, hindi na natin problema yung utos. Sila, ang laki ng problema nila sa utos. Opo, minsan nga, pagka binigyan mo ng pagkakataon yung mga miyembro, kasi naman ang pastor natin, ang dami-daming mga utos. Samantalang ang Diyos, 10 utos lang binigay. Ang pastor natin, napakaraming utos. Kapatid, huwag mong gawin dahil sa utos ng pastor mo. Gawin mo dahil maka-Diyos ka. Opo, alam niyo yung mga nalalason sa giving? Mga kapatid, lason na talaga yun. Huwag na kayong manisi ng kung sino-sino. Diba? Mga kapatid, kasi isang bagay na sinasabi ko ito, ang Diyos kahit kailan hindi sisira sa salita niya. Tingnan niyo yung prinsipyo. Give and it shall be given you.
Di ba? Sinasabi ko po, yung salitang shall sa Bible, yan po ay tiyak, sure-gurado. Amen? Sure na, sigurado pa, sure-gurado yan. Ang sabi po, give and it shall be given you. Kaya yung 2 Corinthians 9, verse number 7, hindi naman masamang gamitin natin yan. Pero pagka ginamit mo na yan, para kontrahin yung mga giving na itinuro sa Bible, mali ka ng unawa, mali ka ng interpretasyon. Ang 2 Corinthians 9:7 ay hindi talatang kontra sa tithing, kontra sa first fruit, o sa kahit anong giving. Kasi yung sabi dyan, magbigay ayon sa pasya ng puso. Opo, pero anong klaseng puso ang pinag-uusapan? Pusong sang-ayon sa Diyos o pusong laban sa Diyos? Tapos saan siya nanggaling? But this I say, he which soweth sparingly shall reap also sparingly, and he which soweth bountifully shall reap also bountifully. Ang ibig sabihin, pagka ikaw ay maraming iahasik, marami ang aanihin mo. Kaya hindi po kontra sa tithes yan. In fact, encouragement nga yan na lahat ng makikita mong giving sa Bible, gawin mo. Dahil kapag lahat ng giving sa Bible, ginawa mo, ang daming hasik niyan. Diba? Natutunan mo, may tithing sa Bible. Nag-tithes ka, isang hasik yan. Ba, hindi lang yun, may faith promise pa, may mission giving pa. Ginawa mo, may hasik yan. Diba? First fruits, hasik yan. Thanksgiving, sacrificial giving, mission giving, lahat ng mga giving para sa project. Mga kapatid, mas marami kang giving, mas marami kang hasik. Mas marami kang hasik, mas marami kang ani. Ngayon, hindi ka para pilitin. Doon mo gamitin yung verse number 7. Sinabing ang naghahasik ng bahagyana, aani ng bahagyana. Ang naghahasik ng sagana, aani ng sagana. Ikaw ngayon ang magpasya, hindi ka pipilitin. Bakit nyo sasabihin sa church natin, sapilitan? Hindi ba ang ibig sabihin ng sapilitan, walang hindi magbibigay? Pero anong totoo? Di ba? May mga nakaka-attend, di naman nagbibigay eh. In fact, kilalang kilala mo na ikaw yun eh. Di ba? Wala naman nakakakilala sa sinasabi ko, kundi ikaw mismo eh. Alam mo bang ako yun? Hindi ko alam. Ikaw ang nakakaalam. At ayoko magbintang, mga kapatid. Basta ang sinasabi ko, bakit hindi ka gaganahan na magbigay samantalang subok na subok mo ang Diyos? Hindi ba sabi nga natin, we cannot outgive God. Alam niyo po, pag lumalim ka sa relasyon mo sa Diyos, makikita mo ikaw nagpaplano ka pa lang nang ibibigay mo, ang Diyos may na nakakasan ng pagpapala sa iyo Kaya ang sabi nga niya, subukin mo ako. Mga kapatid, ang tanong, sinubok mo na ang Diyos? Sabihin natin, hindi ko pa nasusubukan ng Diyos sa buhay ko. Paano mo nga masusubukan? Hindi ka nga nagtatry. Hindi ka nga sumusunod. Bakit hindi nyo kausapin yung mga cheerful giver? Nagtataka kayo, ang laging may negatibo, ang laging may sama ng loob, ang lagi pong may mga reklamo, yung hindi cheerful giver. Samantala yung mga cheerful giver, panayang patotoo, panayang pang-encourage. Why? Because they have proven God in their lives. And for you to experience that, prove Him. Kung naitayo nyo yung building na ito, bakit? Faithful God. The proven one. Kaya nyo na itayo yung building na ito. Pinatunayan ng Diyos na pag hindi ka nag-negatibo at sinubok nyo, it can be done. Ang problema ko yung spirito natin, hindi natin kaya yan. Mga higanti yan. Para tayong mga tipaklong lang. Yung mukhang tipaklong, maaaring tama. Pero yung parang tipaklong, hindi. Pero alam nyo, may mga tipaklong talagang Kristiyano. Yung talon ng talon, kung saan-saan, di ba? Tipaklong ang tawag do. Kala nyo ba, tapos na yung message sa tatlo na yun? Hindi. Why sometimes we think we cannot? Because we are not thinking positively. Walang mararating
ang ministeryo na negatibo lagi. Walang mararating ang individual na Kristiyano na negatibo lagi. Laging nakakontra. Lagi na lang may negatibong nakikita sa bawat gagawin. Kung sila po'y nakinig sa 10, anong mangyayari sa kanila? Kasi pagka negatibo ka, ang dadalin mo na, evil report. Alam naman negatibo ka, magandang balita ang ibibigay mo. Siyempre, pag negatibo ka, ang lalabas sa bibig mo, mga evil report. Ang matindi sa mga negatibo, di naman sila pumapayag na sila lang. Diba? Makikita nyo sa Numbers chapter 14, nung mga negatibo na sila sa mga nararanasan nila, ang gusto nga nila maglagay pa ng kapitan Diba? Yun ang sabi sa Numbers chapter 14, maglagay tayo ng captain. Kaya ingat kayo Baka mamaya ang kalidad nyo pang kapitan ng mga rebelde, mga kapitan ng rebelde sa church, naku, maniwala kayo. May mga ganyan ng kalibre, mga kapatid. Yung kaya niyang mag-lead ng mga taong negatibo. At yan po ang dahilan kung bakit sometimes mag-iisip ka, bakit pag natikit sa kanya, pagkatapos nun, nawawala. Di ba? 3 bagay po ang natutunan natin ngayon. Kapag itong 3 bagay na ito ang presente sa ministry natin, maniwala kayo, wala talaga tayong magagawa. Okay? Papagtibayin lang po natin. Why sometimes we think we cannot? Number 1, because we are not thinking positively. Because we are not trying the possibility. Because we are not trusting the proven one. Kung gusto mong ganahan ka, alalahanin mo yung ginawa ng Diyos kahapon. Yung ang akala mo, hindi ka na makakasurvive. Isipin nyo po, yung pandemic, nagdaan, heto pa rin tayong lahat Hindi pa ba subok natin ang Panginoon? Yung mga nagbigay ng first fruits, yung mga nagbigay ng tithes, at faithfully nagbibigay sa gawain ng Diyos. Pinabayaan ba kayo ng Panginoon? Hindi ba subok na siya? Kaya the more na nakikita nyo kung gaano kasubok ang Diyos, the more na dapat magpatuloy tayo. Siguro tapusin natin yung mensahe na ano ang magiging solusyon sa problemang ito. Diba? Paano masosolve? Kala nyo, sasabihin ko, abangan bukas, Diba? Mga kapatid, una po, let us enrich or equip our faith. Ang pagiging negatibo po ay manifestation ng kawalan ng pananampalataya. Tama po? Yung pong pagiging negatibo, yan po ay katibayan ng kawalan ng pananampalataya. Mga kapatid, if you will study the story of the Israelites, very clear in Hebrews chapter 3, hindi na tayo para mag-isip at mag-imbento pa ng dahilan. Ang reason kung bakit most of them hindi naka-entrada sa promised land. Meaning to say, kaya walang nangyari talaga sa kanila. Hindi po nakapag-accomplish, hindi po nila na-claim, hindi po nila na-conquer. Sinabi po ng Hebrews chapter 3, ang ugat na problema, unbelief. Unbelief. Alam niyo po bang kahit ano attitude niyo, ang gawain ng Diyos magpapatuloy? Negatibo ka man o positibo, ang gawain ng Diyos magpapatuloy. Nakakalungkot lang na magpapatuloy ito na wala ka. Opo, kasi sa totoo lang, hindi naman tayong kailangan ng Diyos Ang Diyos ang kailangan natin. Pero kung di mo siya kayang pagtiwalaan, huwag kang umasa na mag-a-accomplish ang Diyos sa buhay mo. Unbelief ang naging problema. Therefore, ang solusyon, equip our faith. And that is actually one of the intention of this strengthening conference. Nandito tayo hindi para magpagalingan. Nandito tayo para magpalakasan. Yung mga testimony, huwag kang magne-negatibo kapag kami nagkukwento ng matitinding ginawa ng Panginoon. Huwag kang magkukonclude na nagyayabang sila. Baka pwedeng ituring po nating challenge ito na magpapalakas sa ating pananampalataya na kung ginawa ng Panginoon sa kanila, na kung nangyari sa kanila, bakit naman hindi mangyayari sa atin kung magtitiwala lang tayo sa Panginoon? Amen? Let us allow God that as we continue on, church members, doon tayo sa ikalalakas ng pananampalataya natin. Ang problema, kapag walang pananampalataya, yun po ang nagpapaging paralisado sa Diyos.
Napaparalyze ang Diyos kapag hindi mo siya pinagtitiwalaan. Bakit? Hindi dahil paralyzed talaga siya o hindi dahil talaga may panahon wala siyang magagawa, kundi sa kanyang naging prinsipyo, hindi siya gagawa kung hindi ka magtitiwala. Amen? Yes. Kaya sabi ng Bible, malinaw po ito. But without faith, it is impossible to please Him. For he that cometh to God must believe that He is, and that He is the rewarder of them that diligently seek Him. In Hebrews chapter 11, anong understanding natin? Sa Hebrews chapter 11, hindi ba ito po yung record ng mga men and women of faith? At sa usapang faith, ano ang ini-highlight po ng Hebrews chapter 11? Hindi ba ang highlight ng Hebrews chapter 11 yung mga nai-accomplish? Diba? Hindi po pwedeng magkiklaim ka lang ng faith. Kailangan merong katibayan, merong manifestation, may nai-accomplish. Kaya basahin niyo po ang Hebrews chapter 11. Idinambanan ng Diyos ang mga men and women of faith at ang sentro, manifestation nung kanilang faith ay yung mga nai-accomplish. Kung ikaw si Noah at pagawin ka ng malaking arko, paano mo ite-take ito? Paano mangyayari yun? Magagawa ba natin yun? Mga kapatid, salamat na lang si Noah. Sumunod at nagtiwala sa Diyos. Nagtiwala at sumunod sa Diyos. Kung ikaw ay tinawag ng Panginoon, may gustong i-accomplish ang Diyos sa pamamagitan mo. So maging particular tayo, Lord, tinawag mo ko, ano ba ang gusto mong i-accomplish sa pamamagitan ko? Help me, Lord. I am trusting you, Lord. Alam ko na kahit maliit lang ako, alam ko na kahit hindi mayayaman ang miyembro ko, alam ko na kahit na hindi kami magagaling, pero dahil ikaw ang nagtayo ng ministry na ito, ikaw ang tumawag sa amin, naniniwala ako na talagang kung pagtitiwalaan ka namin, may maia-accomplish. Mga kapatid, dapat graduate na rin tayo doon sa mga siraan. Diba? Alam niyo po, kapag ka po meron tayo minsan na nalalaman, na nagpunta sa Amerika, tinulungan ng Amerika, minsan negatibo ka agad Kaya nga sinasabi ko, mga kapatid, ang operation ng Diyos, iba-iba po yan. May kanya-kanyang dealings ang Panginoon. Meron ako nakausap dati. Yan naman, kaya naman naitayo yung gawain na yan dahil sa mga Amerikano. Kapatid, di salamat, may Amerikanong ginamit ang Panginoon. Yung iba po pumunta sa Amerika, hindi naman ginamit para maitayo yung gawain Depurihin ng Diyos doon sa... Hindi! Bakit ka aasa sa Amerikano? Yung Diyos ba nila at saka yung Diyos natin? Hindi ba? Yung Diyos ng Amerikanong Kristiyano at yung Diyos ng Pilipinong Kristiyano, hindi ba? Pareho lang naman Diyos yan? Kaya nga. Dahil pareho lang naman yung Diyos, kaya nagtutulungan sila. So hindi ka dapat negatibo, tama? Mga kapatid, mga minamahal, kung ganun ang operasyon ng Panginoon sa kanila, kung sa ganung paraan mag-a-accomplish ang Panginoon sa kanila, hindi yun ang dapat mong problemahin. Ang dapat mong maging sentro, how God is operating in the ministry na ipinagkatiwala niyo sa iyo. Mga kapatid, siyempre po, nandoon yung masasabi nating glory ng Panginoon na bago ang kahit sino, yung mga tao natin mismo. Actually, I believe that is the challenge there. That is the emphasis. It is not because they are negative that the Americans are helping the ministry. Kaya lang, mga kapatid, ano ang glory ng Panginoon sa gawain na yung mismong mga miyembro hindi involved. Yung mismong mga miyembro hindi na-challenge. Yung mismong mga miyembro hindi nagbibigay. Yun po siguro, negatibo po yun na ang ministry itinatiwala natin sa labas, tapos yung mga miyembro natin walang ginagawa. Balance. Challenge our people and then try the possibility. Don't be negative. Try the possibility. Trust the Lord at magugulat ka kung paano gumagawa ang Panginoon. Yes. Ma-amaze ka kung paano siya kumikilos, mga kapatid. So, equip our faith. Ikalawa, examine our focus. Gusto ko lang kunin yung sinabi po nila sa verse number 31. Ang sabi niya, verse 31, but the men that went up with him said, listen to this, hindi natin kaya. Hindi natin kaya. Nalabanan sila sapagkat sila ay mas malalakas
kaysa sa atin. Tingnan niyo po mga kapatid. Nasaan ang focus? Hindi natin nakita yung Diyos dun eh. Di ba? Hindi natin sila kaya. Nasaan ang focus? Sa sarili. Hindi natin. Kapag ka ikaw nakatingin sa sarili mo, sa magagawa mo, naintindihan kita. Talagang hindi mo pwedeng panghawakan ang magagawa mo. Pero isa pang maling focus, hindi natin sila. Ang focus sa sarili, sa atin, at ang focus sa kanila. Samantalang nung si David humarap kay Goliath, ang sentro ni David, yung Diyos na hinahamak mo. Siya ang magbibigay sa iyo, sa aking kamay. So ang sentro ni David, hindi yung kalasag na ini-offer ni King Saul. Hindi kung gaano kalaki si Goliath. Ang focus ni David sa Diyos na mas malaki at mas malakas kay Goliath. Hanggat di natin na iaayos ang focus natin sa ministry, yung pagiging negatibo, bunga yan ng maling focus eh. Sino po ba ang focus sa Diyos at magiging negatibo? Halimbawa, ang focus mo nasa Panginoon, magiging negatibo ka ba? Hindi ba kadalasan kaya tayo negatibo? Wala sa Diyos ang focus natin? Alis na ako sa church kasi na-open ako kay kapatid. Teka, ang tanong ko sa iyo, si kapatid ba nagligtas sa iyo? Siya ba nagpapala sa buhay mo? Bakit nung tatalikod ka, siya ang ginagamit mong dahilan? So, kaya ka nawawala, kaya ka nagwawala, kasi yung focus mo mali. So, kaya for me, equip our faith. Palakasin natin yung pananampalataya natin. At para lumakas ang pananampalataya natin, itama natin ang focus natin. Naniniwala ako na ang magiging matibay sa pananampalataya ay yung mga sa Diyos nakatutok. Amen? The author and the finisher of our faith. Siya po yun. Kaya lagi po mga kapatid, pag kami project sa church, ang tingnan natin yung kakayahan ng Diyos, yung magagawa ng Diyos, yung ia-accomplish ng Panginoon. Huwag masyado sa sarili, huwag sa paligid. Sa Diyos tayo mag-focus mga kapatid. Opo. Diba, kung ako nag-focus sa kaya ko, kung ako nag-focus sa kahinaan ko, kung ako nag-focus doon sa mga katatakutan ko, mga kapatid, hindi ako magagamit ng Panginoon. Now I can say that I am enjoying my life na nagagamit ako ng Panginoon. Why? Sapagkat ang natutunan ko, pagtiwalaan ang Diyos sa buhay ko. Amen? Kahit sino pa iharap nyo sa akin, hindi sila. Ang sentro ko, yung Diyos. Kaya kahit saan ako dalhin, siya po ang aking pinangahawakan. Mga kapatid, hindi mali ang Diyos na nilagay ka dyan sa lugar mo. Mali lang ang focus mo. Ang nakikita mo lagi, yung hindi po posible. Negatibo ang takbo ng isip mo. Samantalang kahit saan ka nilagay, dahil Diyos ang naglagay sa iyo, pagtiwalaan mo na mag-a-accomplish ang Diyos ng dakilang bagay sa iyo. What is number 1 sa usapang solusyon? Equip our faith. Doon ka sa nagpapalakas ng pananampalataya. Examine our focus. Huwag mong ialis yung tingin mo sa Diyos. And then evaluate our fellows. Maganda rin po, medyo i-evaluate mo sino yung kasama mo. Kung ang kasama mong pastor, may strengthening conference na, negatibo pa rin, ako, payabangan lang dyan, diba? Tanong anong mangyayari sa'yo? Ang masarap samahan, mga kapatid, yung bang medyo magkakaroon ka ng magandang pananaw sa ministry, amen? Mga kapatid, yung division, diablo yun eh. Gawa ng diablo yun eh.
Yun ang expertise ng dyablo. Kaya mga kapatid, hanggat di natin nare-reach yung level na makikita natin that we need each other, na Diyos ang tumawag sa atin, we need to be united, we need to work as a team, mga kapatid, walang mangyayari. Kaya ang sarap-sarap na ang makasama mo, Caleb. Ang masarap makasama mo, Joshua. Kaya members, kitang-kita nyo naman yung spirito ni Caleb sa pastor nyo. Diyan kayo sumama. Wag kung sino yung kumukontra sa pastor. Uy, alam mo, mukhang doon ako tinawag ng Panginoon. Yung pang makadikit ko yung mga negatibo. Ano nangyari? Sa mga naapektuhan ng 10? Nakapasok ba sa promised land? Hindi. Kaya magandang chine-check din natin sa usapan ng fellowship. Kaya maganda yung conference na ganito. Yung mga speaker, complimenting. Amen? Hindi po competing. Yun yung paalala. Pag umattend kayo ng conference, wala ho kayo sa preaching contest. At lalong wala naman po kayo sa pretty boy contest. Di po ba? Nagkataon lang po, mga kapatid. Sila po pretty boy, ako po si Freddy boy, mga minama. Di ba ang sarap na ang makakasama mo? Talagang ang espiritu katulad ni Caleb. Yung bang lumong-lumo ka sa ministry, discourage ka, pero pag nakausap mo siya, biglang mabubuhayan ka ng loob. Yung pag nakausap mo, kapatid, ganyan din ang takbo ng isip ko noon eh. Pero nung kinulong ko yung sarili ko sa ganung isip, talagang walang nangyari sa ministry. Pero alam mo, nung medyo binigyan ko ng halaga yung fellowship sa mga pastor, nung bang nilunok ko yung pride ko, nakinig ako doon sa may matututunan ako, hindi yung parang alam ko na lahat. Mga kapatid, tandaan nyo po yan, hindi po pagalingan ng preaching ang ministry. Marami tayong matututunan. Kung magiging bukas tayo, mga kapatid. Opo, sabi ko nga, di ba, yung panggagalingan ng ikatututo, alam nyo kung saan-saan yun? Orientation, observation, and objection. Opo. Siyempre, para matuto ka, huwag naman kapasok-pasok mo lang sa ministry, parang alam mo na lahat. Makinig ka naman sa pastor mo. Kung ang pastor natin ito hindi nakinig sa tatay niya, hindi ito makakarating ngayon sa ganyang level. Kaya hindi kailanman po pwedeng burahin ang katotohanan na si Pastor June malaki ang kinalaman dito sa pastor ng Hosanna Bible Baptist Church. Hinubog siya, mga kapatid. Kaya nga saludo ako sa pastor natin dito eh. Diba? At ang kagandahan kay pastor, nag-train siya, ngayon pinagtitiwalaan niya. Mahirap din naman kasi yung nag-train ka, tapos hindi mo rin naman pagtitiwalaan doon sa ministeryo. Pero pakita natin, katiwa-tiwala rin tayo, mga kapatid. Kasi ang dami rin naman talagang pinagtiwalaan na sumugat ng puso nung mga nagturo sa kanila Orientation. Bata pa lang si pastor, inorient na siya ng tatay niya sa usapang Kristiyano, sa usapang ministeryo. Tama po ba? Obvious ba? Hindi ba? Punong-puno po siya, mga kapatid Kasi bata pa lang siya, kinargahan na po siya ng kinargahan. Kaya kita nyo, hay na hay, mga kapatid. Para medyo makabawi tayo ng konti, ha? Kasi kanina nung umattend daw siya doon sa amin, para daw mga nakadroga, yung mga... Ngayon naman, palibasa, bata pa lang, kinargahan na ng kinargahan, kaya tignan nyo, hay na hay! Natatawa kayo. Tama naman Alam nyo kung bakit? Alam nyo ba yung House of Estepanas? Mga adik po yun. Adik sa ministry, kaya hay na hay sa ministry, mga kapatid. Diba? They have addicted themselves sa ministry. Kaya hay na hay, masarap makakita, hindi lang ng pastor, kundi ng mga miyembro na hay sa ministry. Amen?
Yun po ang dapat na makita sa ministeryo ng Panginoon, mga kapatid. Kaya sinasabi ko po sa inyo, malaking bagay na matuto tayo. Makinig tayo sa orientation, matuto tayo sa observation. Young people, sana matuto ka na doon sa mga nadala ng pogi na hindi ligtas, na ngayon miserable ang buhay pag-asawa. Sana na-observe mo na yung mga kumalaban sa gawain, inaani nila yung kanilang inihasik. Yung hindi kumilala, nakita nyo po kung ano naging bunga sa kanila. Matuto tayong mag-observe, hindi lang sa negatibo. Yung mga natutong kumilala sa nag-train sa kanila, yung talagang makikita nyo na naging faithful sa gawain ng Panginoon. Na-observe nyo, sila yung masaya, sila po yung may patotoo na kung saan hindi po mabigat ang puso nila sa ministry. Sana na-observe nyo na yung sinasabi niyong mayabang, bakit ganun? Ang tingin mo sa kanya mayabang, pero siya pinagpapala at may nararating sa ministry. Tapos ikaw na humble. Kasi masisira ang Bible sa iyo. Ang sabi kasi ng Bible, pag proud, God resists the proud. Yung iniisip mong proud, siya yung masigasig sa ministry. Yung iniisip mong proud, siya yung very useful. Yung iniisip mong proud, siya yung pinagpapala, even materially. Minsan po, pag-isipan natin mabuti. Baka hindi humility yung, Baka utility yan, mga kapatid. Kasi pag humble, iniangat ng Panginoon eh. Di ba? Kaya sabi ko, simple logic. Sabi nila, yung mga baptist ang yabang. Kasi kiniklaim nila, ligtas na sila. Sabi ko, hindi kayabangan ang tawag doon. Ang tawag doon, pananampalataya. Bakit ko sasabihin, hindi kayabangan yun? Hindi ba kaya tayo ligtas? Naniwala tayo, hindi natin kayang iligtas ang sarili natin? Hindi ba inamin natin makasalanan tayo? Hindi ba nagsisi tayo? Hindi ba kinilala natin yung ginawa ni Jesus? Kaya natin natitiyak na ligtas tayo kasi kinilala natin yung ginawa ni Jesus Christ. Hindi ba ang lalabas na dapat mayabang, nagpakahirap na Panginoon, pero sila nagpipilit pa rin na sa sarili nilang paraan, maliligtas sila? Mga kapatid, mayabang ba yung nagtiwala sa Diyos kaya nagka-building na ganito? Kayabangan po ba, mga kapatid, yung ipatotoo mo, yung ginagawa ng Diyos sa buhay mo at sa ministeryo? Hindi kayabangan yun. Bunga ng pananampalataya yun. Yun ang i-equip natin. Imbis na maging kritiko ka, aralin mo. Bakit kaya, di ba? Paano kaya nila narating yun? Ano kaya yung mga pwede kong matutunan? Yun po yung dapat attitude. Hindi yung pagka hindi nangyayari sa iyo, negatibo na kaagad. At ang pandepensa mo, hindi naman nadadaan sa laki ng building yan eh. Baka sagutin ka, saan nadadaan sa paliitan ng building? Mga kapatid, yung spirito na yun maganda eh. Pag nakakita tayo ng mga ministries na katulad nito, dapat natutuwa ka. Kabalahibo natin to eh. Kapamilya natin to eh. Hindi po yung, minsan kasi defense mechanism yan. Di ba? Matuto tayo sa kanila. At mga kapatid, ang napakaganda, tiyakin mo kung sino yung sinasamahan mo. Opo, palakasan tayo mga kapatid. Kaya sabi ko, ako, mula nung may mga naging kaibigan ako sa ministry, na umi-impluwensya sa akin, sa mabuti, ang laki nang naitulong mga kapatid eh. Mas nagamit pa ako ng Panginoon sa gawain eh. Diba? Hindi po yung ang mga nakakasundo natin, wala nang, minsan may isip mo no, yung mga masyadong busy sa social media, ano pa kaya yung time na nagagamit nun sa ministry? Diba? Yung magbabad ka ng 2 oras sa social media, ay, kung binisitation mo yan, baka 3 na patanggap mo sa Panginoon, di ba? Baka kung ginamit mo sa discipleship yan eh. Hindi. Umuubos ng hindi 2 oras lang eh. In fact, pag tinignan nyo po at nabasa nyo po, yung mga, sigurado yun. May effort, mga kapatid eh. At syempre, sino po makakasundo niyan? Yung ganun din po ang Espiritu. Kaya masarap na kapag ka nakipagkaibigan ka sa ministry, magkakaroon ka ng magandang vision sa ministry.
Yung talagang mahahawa ka sa init, sa alab ng puso, sa paglilingkod sa Panginoon. Members, kung meron kayong i-enjoy na kasama sa mga kapwa nyo member, ito yung pag nakausap mo, lalakas ka. Ito yung pag nakausap mo, magiging positibo ka. Ito yung pag nakausap mo, magiging active ka. Ito yung pagka naka-fellowship mo, mag-aapoy ang puso mo sa Panginoon. Magiging supportive ka sa pastor. Magiging supportive ka sa ministry. Yan po ang masarap makadikit sa church. Hindi yung mga chismoso, hindi yung mga chismosa, hindi yung lagi negatibo, hindi yung laging paurong. Ang maganda po na ating pong makasama sa ministry, yung pag nakasama mo, ikaw ay magkakaroon ng talagang makadiyos na pananaw sa gawain. Amen? Mga kapatid, the story is very familiar. But the most important thing in this story is the message. Why? Sometimes we think we cannot because we're not thinking positively, because we're not trying the possibilities, because we are not trusting the proven one. Ang solusyon, equip our faith, examine our focus, and evaluate our fellows. Everybody stand up, please. Isang gustong-gusto ko po kay Pastor Proby, yung pagiging particular. Don't just listen, learn. Yung bang pag nakinig ka ng message, meron ka nagiging pasya sa puso mo na gagawin ko to, i-apply ko to. At ngayon po, hindi na tayo magsasayang ng oras. Maganda po na kung ikaw ay kinilos ng Banal na Espiritu, if the Holy Spirit is convicting you, nakakuha ka ng mga aral ng Panginoon na pwede mong i-apply. Habang tumutugtog, you come to the altar, you pray to God, and thank God, Lord, thank you for bringing me here. Thank you for allowing me to hear this message. Thank you for challenging me. Thank you for rebuking me. Thank you for this very important reminder. Thank you for this great challenge, oh God. I will apply this message in my life. Don't just come. Talk to God. Tell God, Lord, help me. Give me grace. Give me strength. Nakita ko po na dapat maging positibo. Nakita ko po na dapat wag akong papadala doon po sa mga hadlang. Dapat itry ko kung anong sinabi mo, kung anong tinuro mo, kung anong pinagagawa mo, kung ano ang plano mo. Wag akong paharang, wag akong pahadlang sa mga negatibong naririnig, sa mga negatibong sinasabi, sa negatibong kaisipan. Palakasin mo ang aking pananampalataya. Itama mo ang aking focus, Panginoon, at turuan mo ko na kung sino ang dapat kong sinasamahan. Sige po, habang tumutugtog mga kapatid, walang kwentang nakinig tayo ng mensahe at pagkatapos nito parang wala lang. Hindi po hinayaan ng Diyos na maipangaral ang isang mensahe na wala siyang gustong i-accomplish sa buhay mo. I am telling you, the reason why the Lord allowed this message to be preached tonight, because God would like to talk to you. Members, sino mga nakakasama mo? Mga negatibo ba o yung mga positibo? Members, gaano kalaki tiwala mo sa Diyos? Nasubok natin siya ng maraming pagkakataon. Wala akong nakikitang reason para pag-alinlanganan mo siya. Just continue to pray. Pastor Proby, please.
Praise the Lord. Were you blessed tonight? You may be seated. Thank you so much, Bishop.